First honor. First honor. Nanalo na talaga ako. Dito ba siya? Okay. Dapat Okay. dito siya. I-share ko na po. Okay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, ang pagsampalataya. Okay? Tama po. Ito po yung gospel of salvation, 'di ba? Yung pagkabuhay ni God na kailangan natin siyang paniwalaan. Hindi natin siya kailangang pagdudahan kasi kapag nagduda tayo, ibig sabihin nun, hindi tayo matutubos. Kasi mababaliwala yung pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay. Amen? Kaya, yan. Bago po nun, basbasan po natin ito ng dasal po, Lord. Lord God, una po muna po, Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Lord, patawarin niyo po ako na inatake po ako ng katamaran kahapon. Lord, patawarin niyo po ako, Lord God. Tulungan niyo po ako na makayanan ko itong i-combat ito, Lord. Tulungan niyo po ako. Naway, kahabagan niyo po ako, Lord, sa araw na to, Lord. Alam ko po na will niyo po to na ako po ang mag-share po ng salita po ninyo. Tulungan niyo po ako, Lord. Ibaba niyo po ako. Napakabobo ko po, Lord. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po to masyadong napagandaan. Pero alam ko po, tutulungan niyo po ako. Kahabagan niyo po ako, Lord, na naway maging maayos po ang paliwanag ko po, Lord, na gusto niyo pong iparating po sa kanila, Lord God. Salamat po, Lord, sa gospel of salvation, Lord. Tulungan niyo po kami na namnamin po namin itong gospel na to. Ito po ang daan po para sa aming salvation, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Lord God, kayo na pong bahala sa amin, Lord, sa titirang oras po nito. Tulungan niyo po kami. Nagpapasalamat na po kami, Lord, dahil pinanalo niyo po kami, Lord, lalo na po ako, Lord, sa struggles na nangyari sa akin. Hindi niyo po pinahintulutan na mapabayaan ko po ito, Lord God. Salamat po, Lord God, sa habag po ninyo. Maraming salamat po. Lord, kayo na pong bahala po sa amin ngayon sa oras na to. Tulungan niyo po kami na isabuhay po namin ito pagkatapos nitong gawain na to, Lord. Alam ko po, hindi niyo po kami pababayaan, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. 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 Can we sit already? Okay. He's already seated. Medyo yung 1 Corinto chapter 15, medyo mahaba kasi siya tsaka malalim. So, i-recap ko lang yung verse lang siya. Pero to be honest, 3 verses lang ang gusto kong i-exhort ba. Okay. Ayun. Una, itong chapter 15 verse 1 to 11, ito yung continuous na sulat ni Apostol Pablo dun sa mga taga-Corinto. Kasi ang verse lang nito, binibigyan niya lang ng diin yung kahulugan at yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi ito nga yung gospel na tinanggap natin at pinaniwalaan natin. Kasi kapag nagduda tayo doon, hindi tayo naniniwala. Baliwala lahat talaga. Yun lang yung ibig sabihin ng chapter na ito. Yun nga, yung gospel, di ba? Yung namatay siya, nalibing siya, at muling nabuhay, yung resurrection. Importante yan kasi pag, pag yung pagiging apostol ni Pablo, di ba, sinishare niya nga yung gospel na yon. Parang meron kasi yung sa pagkakaintindi ko sa verse na to, at sinishare niya yung gospel kasi meron kasi ibang katuruan, yung nag-iiba na yung interpretation. Kaya yung iba naliligaw sila. Kaya parang pinagbigyan niya ng diin yun nga yung about sa gospel kasi yung iba hindi pinagdududahan nila. Kaya parang sabi niya, pag nagduda ka,
mababaliwala lahat yung pagpapagal natin. Kasi di ba parang hindi tayo matutubos kasi hindi tayo naniwala dun sa gospel na yun na totoo ba talagang nabuhay siya? At paano tayo magkakaroon ng salvation? 'Di ba? Iyon lang yung ano, yung verse na 'to. Tapos ang next nun, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ito kasi meron kasi yung time ng panahon nila Apostol Pablo, may mga tao kasing kino-question na hindi totoong mabubuhay ang mga patay. 'Di ba? Kasi ngayon, ay ito hindi mabubuhay ang mga patay. Hindi nila nung time na hindi nila naiintindihan anong ibig sabihin na nun, na parang ang tingin nila literal na mabubuhay ang mga patay, 'di ba? Pero ang ibig sabihin lang nun, spiritual kasi ano na to eh, pinapatunayan dito ni Apostol na totoo yon na may mabubuhay. Mahirap kasi talaga siyang intindihin kasi malalim talaga siya kapag lahat na sila. Ito na yung ano eh, yung time ng rapture. Kasi, tawag dito, yun nga yung sabi na, wait lang, sorry po Lord, na may mental block ako. Tawag dito, ano ba yun? Yung muling teka, basahin ko na lang muna. Ngayon, ipinapangaral namin si Kristo, muling nabuhay. Bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin ng muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Tama ta? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi, tawag dito, imagine niyo na lang, tayo mga buhay pa tayo, di ba? Pero, habang buhay tayo, naniniwala tayo sa gospel at sumasampalataya tayo sa Lord. Right? Pero, hindi natin alam hanggang saan ang buhay natin. Kasi, ang, 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 di ba, ang paid na ang yung dahil tao tayo, makasalanan tayo, ang ano ba 'yun? Nami-mental block ako. Ang kasalanan natin, 'di ba? Ang kabayaran ng kasalanan natin is kamatayan, right? Sabi natin, faithful servant tayo kay Lord at may faith tayo sa kanya, namatay tayo, right? Pero imagine niyo lang kung naniniwala kayo na hindi tayo kayang buhayin ng Lord, mababaliwala yung ginawa natin dito sa mundo. Right? Ibig sabihin, kahit yung mga patay na nung time na buhay sila, na sumampalataya sila sa Lord, may right pa rin sila na kayang buhayin ng Lord for yun ang reward kasi na eternal life, di ba? Kaya kailangan natin paniwalaan yun. Kaya nga tayo na hanggang ngayon nagpapagal tayo, di ba? Kumbaga parang, kaya tayo ngayon, kasi yun yung ano natin, yun yung pinangahawakan natin, kasi yun ang promise na bibigyan tayo ng eternal life. Kaya kung hindi natin alam, ako, bukas mamatay ako, parang, syempre, kahit umamatay ako, hindi ko na alam ano nangyayari sa mundo, pero yung hope ko na ililigtas ako ng Lord. Kasi yun na yun, yung salvation. Yun yung ibig sabihin ng kayang buhayin ng Lord ang mga patay. Kasi nung time na to, hindi sila naniniwala kasi ang thinking nila literal na bubuhayin ang mga patay. Ang mangyayari nun, pag dumating na yung time na yung second coming, tapos yun nga yung bubuhayin na lahat, swerte na lang, di ba? Yung masama tayo sa rapture, tapos yung mga patay na talaga nabubuhay, mga glorified body na sila. Hindi ibig sabihin na literal na katawan talaga ang siguro mga spirit yun, parang ganon. Kasi ang tawag na doon, glorified body, ibig sabihin, hindi na, pag nabuhay yung mga patay, hindi na sila yung nabubulok. Yung katawan na hindi nabubulok. Kasi kapag ang katawan, ang physical body, hindi siya kayang tanggapin doon kasi nabubulok siya. Kaya, yun lang yung kaano nito, okay? Okay, first verse, okay? Sorry, medyo malalim kasi siya. Okay. First verse ang gusto kong i-exalt. Huwag kayong paloloko. Tama, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Tama? Magpakatino kayo at talikuran ang magkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ito, ako to. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Meron ako i-share na video. Unigay,
Mm. Gusto kong namnamin niyo siya. Artista yun. Eminence. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Brand new fire exploded down the Hollywood Hills, making a beeline for the iconic heart of the entertainment industry. It is like driving hell itself down here. Literally hell. Thousands of people have fled for their lives. Perfect. Erupting in the Hollywood Hills, marching toward iconic landmarks. More than 130,000 people were under evacuation orders. Marks like the Dolby Theater where the Oscar ceremony 2 weeks. Theater na. Ayun. Wind hits the wrong way, it's just going to burn straight to LA. It's not going to be a thing to do about it. There's nothing they can do. What would fix the fire problem really quick? Any idea? We know the answer. Think about that. Nakakaawa, no? Hindi nila kilala ang Diyos. These fires, some sort of Okay na. Okay na, siguro. Anong naano niyo? Sige. Sige. Okay na. Alam niyo yung nakita ko yung video, ang una pumasok sa akin, parang siyang naging Sodom and Gomorrah. Wipe out, di ba, lahat. Pero, yun nga, ang gusto ko i-share nung video na yun, kasi parang narinig ko to yung huwag kayong paloloko, kasi una, hindi ko maintindihan yung about sa mentions ng God. Yun nga, salamat kay Sis Glenda na i-share niya sa akin. Kaya pala yung category, ibig sabihin pala nung parang survey na yon, yung sinasabi ng host. Ano ba yun? Sabi, kapag yung, kunyari naka-receive ka ng award, sino yung pinupurihan mo, di ba? Pero, nakalagay doon, di ba? Marami sa Yung pagpuri kay God, 0. Imagine, grabe yung nakakahabag talaga sila. Kasi, di ba, naisabi ko na nga sa inyo, lahat ng meron tayo, lakas, talino, yung pera natin, hindi mo dapat i-claim na sa'yo lang. Dapat talaga i-claim mo yon na lahat yon galing sa tulong at habag ng Lord, di ba? Siya talagang dapat ang una. Kasi talagang pag wrath of God, wala ka talagang kakayahan na anhin yon, di ba? Imagine niyo, di ba, kapag meron ang isang tao na merong na-receive na kiniklaim niya yung sarili niya, hindi niya nami-mention ng God, pero pag nagkaroon ng problema o struggle ang buhay niya, bakit mo ko pinabayaan? Bigla niyang isisisi sa Lord, di ba? Parang,
ang weirdo mo, pag ikaw nakaano ng tagumpay, hindi mo pinasasalamatan na Lord, pero pag may problema, Lord ang naiisip mo. Parang, yun ang nakakahabag. Ayun nga, yung sabi ko, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabubuting pagkatao. Imagine nyo sa dami ng tao yung awards na yan. Di mo maisip parang lahat kasi kung ako yon dahil kilala ko Lord, nandun ako sa award, tas ganon, talagang mag-walk out ako eh. Parang ibig sabihin lahat sila tumawa pa. Parang, di ba talagang grabe ang pagmak sa kanila, pero tingnan nyo, panalo pa rin ng Lord, di ba? After 2 days, grabe yung parusa ng Lord sa kanila. Kaya ganun talaga ang makapangyarihan ng Lord na hindi ko nanalo ang Lord doon eh. Pinatunayan niya siguro sa mga tao nyo, baka hindi naman siguro malayo yung mga naging audience doon, naging biktima sila nung fire na yun kasi Hollywood siya eh. Kumbaga parang sana sa kanila ma-realize nila na mali talaga yung pagmak nila sa Lord. Pero makita mo yung mga interview, parang clueless pa rin sila. Parang, ano bang meron kayo? Parang ang nakita ko, Sodom and Gomorrah. Ngayon, i-ano ko sa modern society natin ngayon, kung paano naging deceiving naman to, na huwag paloloko. Kasi, based sa experience ko, yan, tinamaan ako dito na ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Yun nga, patotoo ko, lagi ko itong patotoo kasi nung time na hindi ko kilala ang Lord, pakiramdam ko talaga na wala akong kasalanan eh. Parang matinong tao ako, parang ganon. Example, yung circle of friends ko, yun nga, sabi ko nga sa inyo na feeling ko, dahil ang mindset ko is 10 utos lang ang ano, 'di ba? Ang 10 utos ng Diyos lang ang masasabi mong kasalanan. Pero hindi ako aware sa ibang mga kasalanan pa. Example na nga, yun nga, sabi ko nung college days ko, ano talaga ako, happy-go-lucky. Tapos, happy-go-lucky, basta pakiramdam ko noon, matinong babae ako, matinong kaibigan, matinong anak. Pero hindi ako aware kasi parang nadideceive ako ng kung ano yung nakikita ko sa public, kung ano yung nakikita ko sa TV, parang feeling ko lahat okay, yun nga yung tawag doon. Kasi sa tropa ko, 8 kaming babae, lahat kami masasabi kong no boyfriend since birth eh. Parang parang ako yung promotor na sige mag-boyfriend ka, wala gano'n, sige gawin mo, sabihan mo ako ano nangyari, parang yung addiction ko sa pornography, addiction ko sa pagiging chismosa, kasi feeling ko kasi sa tropa parang ako yung cool na yung ako yung parang nagbibigay ng sa kanila, yung joker sa kanila. Parang yun yung mindset ko na akala ko hindi mabuti ako kasi nagkakaroon ng maraming kaibigan pa dahil sa character ko. Yun yung naging deceiving sa akin kasi hindi ako aware na ganyan. Meron akong, kasi lalo na yung isang kaibigan ko doon na Christian siya talagang nagtanim sa akin ng word of God. Ako yung nagtulak sa kanya na makipag-boyfriend ka kahit na alam kong may jowa yung hello! Yes, Salamat. Thank you. May isa pa. Thank you sa Lord. Ano na? Ikaw lang, Shane? Okay. Ayun. Ako yung ako yung nagtulak sa kanya ng magjowa siya, tas gawin niya yung mga premarital sex. Tas ako naman tuwang-tuwa ako na, ano nangyari, mga ganon. Akala ko kasi, ang thinking ko noon, wala akong kasalanan kasi hindi ko naman ginagawa eh. Kasi tapos, nung time na yun, uso yun, di ba? Uso yung mga ganito, magjojowa. Kasi addict ako sa mga celebrity eh. Chismosa nga ako noon dati, sabi ko sa inyo. Kaya parang feeling ko, nagagaya ko sila. Ganun ka-deceive. Ganun ako ka-deceive talaga yung naloko ako. Ngayon, yung unti-unti, kasi yung first time ko nakapasok sa Christian na talagang naramdaman ko yung Holy Spirit, ayun yung preparation namin ng kasal ni Russell eh.
kinuha kong ninong at ninang yung kaibigan ko yun na Christian. Ang ginawa niya sa akin nun, sabi niya, sige, siyempre 'di ba kukunin ko ninong at ninang, kailangan formal invitation na kailangan po. Ang ginawa niya attend ka sa simba. Tapos imi-meet natin yung parents ko na para i-personal invite. Yun ang ginawa niyang daan. Kaya doon, first time kong nakaramdam na talaga yung Holy Spirit na ano sa akin. Tapos doon ako unti-unti nagkaroon ng interest na nagtatanong sa kaibigan ko about kay God, ganun-ganon. Tapos yun na, yung nagkaroon ako ng chance na basahin ko siya. Iba kasi yung naririnig mo na kaysa yung talagang nababasa ko siya. Yung time na nababasa ko siya, doon ko na-realize na shit, ang dami ko pala talagang kasalanan na hindi ako aware na kasalanan siya. Ano yung story, kung nakita niyo yung story ni Marica Reyes, di ba? Ano yung testimony niya na dahil doktor siya, feeling niya, ano siya, parang perfect siya, na wala siyang ginagawang kasalanan. Pero ang ginawa niya, yun nangyari yung scandal niya, di ba? Naging tahimik siya kasi hindi niya pinaglaban na victim siya. Kasi alam niya sa sarili niya, may kasalanan din siya. Ganun yung tingin, yung parang may pagka-similarity kami, na feeling ko, wala din akong kasalanan. Kaya yung nabasa ko siya, alam mo, sa sobrang tagal nang nangyari yung sa kaibigan ko, hindi ko alam, humingi ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, friend, sorry. Sabi ko gano'n. Sabi, ba't ka nagsusorry? Kasi naalala ko, nung time na, nung college days, ako ang nagtulak sa'yo. Kasi, nakaramdam ako ng guilt eh. Kasi parang feeling ko, tinulak ko siya sa kasalanan. Parang ako yung nag-push sa kanya na magkaroon siya ng kasalanan. Kaya sabi ko, sorry talaga dahil hindi ko alam na naging masama akong kaibigan sa'yo, sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya, matagal na yun, napatawad ko na yung sarili ko. Tapos sabi niya, kung binubulong sa'yo ng Lord na humingi ng tawad, patawarin ko din daw sarili ko kasi parang tapos na, kaya nangyari na. Pero sabi ko, sorry pa rin kasi wala talaga akong alam. Yung kabubuhan ko talaga na wala akong alam. Kaya grabe ang kadisib talaga yung modern ngayon, grabe yung pagdideceive ni Satan sa atin. Hindi lang yun. Yung bang kahit sa yung mga celebrity na ano natin, 'di ba? Parang tawag dito, deceiving din yun kasi hindi mo alam na ang idolatry mo na pala siya, na nauubos yung oras mo sa kakanood sa kanya, sa kaka-follow mo sa kanya. Deceiving din siya, 'di ba? Kaya dapat parang ang naging lesson sa akin, maging aware talaga tayo. Hindi yung basta pag okay sa public, mas nakakarami sa public, ay okay na yon. Kailangan talaga alam mo, ay nakakalugod ba to sa Lord? Nakaka-glorify ba to sa Lord? Maano ka eh. Yung 'di ba ngayon ang uso ngayon yung labubu ba yun? Yung toys, 'di ba naging labubu ba yun? Labubo. 'Di ba yung Labubo. toys? Yung toys, deceiving din siya. Kasi naging trending siya sa celebrity. Naging trending siya sa celebrity, hindi ibig sabihin nun, kailangan as Christian, makiuso din tayo. Pero alamin din natin, magkaroon din tayo ng discernment na yung skills of discernment natin na ano ba to? Ano bang history nito? Nakakalugod ba to sa Lord? Tapos malalaman mo pala, meron palang behind nun na hindi pala siya against sa kay God. Yun yung inano ko na huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay makasira sa mabuting pagkatao. Magpakatino kayo. At talikuran pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Ayun. Yun yung gusto kong i-exhort dyan sa verse na yan. Okay, next. Second verse. Yan. Ito na yung blessed hope natin. Okay, pwede basahin natin isa-isa. Okay, 1 Corinto 15:51. Okay, 51. Iwaga ang sinasabi ko sa iyo, hindi na tayo mamamatay. 52.
Mm. Ito. Amen. Okay. Ito yung sinasabi na blessed hope natin, kaya tayo nagpapagal ngayon, di ba? Kaya tayo nagsusumikap na nagsusumikat na lumapit, magkaroon ng malalim na relasyon sa Lord. Kasi ito yung blessed hope natin eh. Yung nangyayari ngayon, imagine niyo kung wala tayong Lord, yung nangyayari ngayon malamang down na talaga tayo. Hindi na natin clueless tayo, helpless. Hindi natin alam anong gagawin. Pero tingnan nyo, dahil kilala natin yung Lord, may relasyon tayo sa Kanya, hindi tayo affected, o bahala kayo, kayo, ganyan, di ba? Hindi tayo, ano ba yun? Laging nagwo-worry, may anxious, depressions, di ba? Parang malakas ang loob natin kasi kapag may Lord tayo, nasa atin ang tagumpay eh. Di ba? Nasa atin tagumpay. Yun, i-share ko ulit yung isang video pa. Yan ang patunay na iba ang pag nasa Lord tayo. Tingnan nyo. Mabe-bless ka dyan. My entire block is burned down, but God saved my house. Why are all my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burned down blocks, there's one house standing, and that's my. Amen. Di ba? Okay na. Di ba? Amen. Imagine niyo sa LA, sabihin natin, LA, karamihan kasi, to be honest, karamihan kasi sa kanila hindi na naniniwala sa Lord. Iilan na lang, naniniwala sila pero hindi nila pinapamuhay, na namumuhay pa rin sila sa sins. Kasi Hollywood yan eh. Ano yan ang Antichrist, parang ganon. Imagine niyo, sa tingin ko, yung tao na yan, may Christian siya or naging sinners man siya pero nag-humble down siguro siya. Nag-humble down siya kasi nabanggit niya ang God. Na alam niya si God ang nag-protect sa bahay niya. Sa dami sa paligid niya sunog pero sa kanya buhay pa rin, di ba? Yun yung natin eh. Yung kalakasan natin na alam natin kahit anong struggle na dumating, problema na dumating sa buhay natin, tatayo tayo eh. Kasi alam mo, yung pag-asa natin na kay Lord, kasi ang Diyos nga natin is buhay. Hindi siya patay. Nakikinig talaga siya. Kahit hindi mo pa binabanggit yung gusto mong sabihin, ipagdasal sa Kanya, alam niya na. Kaya yun nga, ito yung rapture na to. Ito yung blessed hope natin na one day makakasama tayo doon. Yun, okay, next. Last verse. Third verse. Ayan, ito. Ito yung niya. Parang tagubilin ba yun sa Tagalog? Okay, 57, nigay, sige na, sis. Okay lang. Amen. Hindi na kailangan exhort kasi malinaw na. Di ba? Kaya, yan. Huwag tayong kahinaan ng loob. Yun nga, narinig yung unang dasal ko palang humingi na ako ng sorry kasi kahapon talaga, inatake ako ng katamaran. Sa totoo lang, yung exhortation ko, nag-start akong gawin 1:00 ng madaling araw. 2:00. Wala akong ginawa, sabi ko talaga, Lord, ako mag-e-exhort bukas. Sabi ko,
tanggalin mo yung tanggalin mo yung spirit ng katamaran sa akin, tanggalin mo in Jesus name, tanggalin mo. Pero wala pa rin, kahit 'di ba late ako nagte-text sa'yo, pati yung pag-post ng hindi ko nabasa talaga, hindi ko talaga nabasa ng buo yung niya na akala ko siya talagang magpo-post pero ako pala. Talagang wala talaga sa isip ko, parang wala ako sa sabi ko, Lord, kailangan kong anuhin 'to, ayokong i-ano ka, parang ayokong i-disappoint ka, sabi ko. Kahit tulungan mo ako, kaya ayun, 2:00 na po ako nakatulog. Para lang i-exhort ko. Hindi ko talaga alam, pero sabi ko sa habag ng Lord, yan, tinulungan niya po ako. Yun. Yun lang po, to God be all the glory. Si Chris. Pa, salamat sa Lord at yun nga, di ba, bago sa pagkatapos ng buhay, di ba, at sharing, and ano yung natutunan natin sa, Ayun ang ayaw ni Sheila. ano yung natutunan natin sa aral ngayong umagang ito. And, yun po, hindi naman siya mandatory or hindi siya required na. Di ba kapag kinausap kayo ng Panginoon, di ba, hindi naman pwedeng hindi niyo yun sabihin kasi, di ba, yung testimony nyo, for example, may na ano sa inyo habang nakikinig, may napaisip sa inyo na, gano'n, di ba? Ibig sabihin, kinakausap ko ng Lord doon na sabi, dapat mong i-share yun kasi pwedeng maging kalakasan yun ng kapatid mo na nanghihina, di ba? Hindi natin alam. So, yun po. So, ako na yung mauna. Ako na yung mauna, di ba? Sabi doon kasi, na-share din yan ni Nanay Pastora dun sa group yung about dun sa LFI. Dun sa main group talaga ng Hiroshima. Ano po. Talagang grabe talaga yung mga nangyayari sa mundo ngayon, di ba, no? Yung sa sa part ng video kasi, di ba yung host, di ba? Di ba may mga part doon na nagbi-beep, ibig sabihin, ano yan, parang kinat out yung word kasi it's either hindi siya applicable or maganda sa audience or labag siya doon sa parental guidance regulations. For example, nag-curse, di ba? Or yon yung sabi niya, yung blasphemy, ibig sabihin, blasphemy siya kasi it's either nabanggit yung pangalan ng Lord or pangalan ng Panginoon. Kasi di ba, minsan sa atin, yung hindi pa tayo nakapaglalala sa Panginoon, di ba, minsan nababanggit natin yung expression or sa atin na yung mga salita na natin na kasi cool, kasi naririnig mo dun sa ibang tao, di ba? Or kung medyo American accent ka, sabi, for God's sake, di ba? Yung mga ganon, yung mga ganong mga expression, di ba? Actually, di ba, hindi tayo aware dati kasi yun yung ginagawa ng karamihan, di ba? Kasi parang yun yung kasi yung parang uso ba? Parang nakikiano ka rin na parang hindi ako in kapag hindi ko yun ginawa or para ako medyo mapasama doon sa group na yon, kailangan ko rin gawin. Pero tinuturuan tayo at pinapaalalahanan na hindi yon sa appropriate, di ba? Hindi yon godly, di ba? Sabi nga doon sa may ano yan, di ba? Mayroong commandment yun, the name of the Lord is holy. You shall not use the name of the Lord your God in vain, di ba? Kasi blasphemy, di ba? Kahit sa expressions, kahit sa normal lang na conversations is talagang hindi. Kasi holy nga yung pangalan ng Panginoon, di ba? Gagamitin mo yon kapag yun, may tatawagin mo siya, may hinihingi ka or humingi ka ng tawad. Pero on a normal or casual conversation, di ba? Hindi yon sa talaga dapat ginagawa. So, ngayon, di ba, ngayon natutunan natin. At least aware na tayo, di ba? Or siguro, sometimes siguro, aware na tayo pero parang hindi mo siya kayang gawin kasi parang ma-out ka doon sa circle of friends mo ba? Or nahihiya ka na, parang nahihiya ka na makita or ipamuhay mo yung turo ng Lord sa'yo. So, sabi nga ng dun sa turo, di ba, the last days are deceiving, di ba? Kalat yung deception. So, kahit hindi lang sa world, di ba? Kahit sa loob ng church, meron ding deception. Actually, sabi ni Pastor niyan, nababanggitin yan sa mga turo minsan. Kahit minsan sa loob ng church, di ba, meron yung taong, ano ba, mabait sa loob ng church, di ba? Kung kausap mo, mabait naman talaga. Pero hindi mo alam, di ba? Paglabas, di ba? May mga sinasabi na palang iba tungkol sa iyo, di ba? Or mga ganon, di ba? Sabi nga, di ba, is saan yun yung sabi ni nanay lagi na ang totoong kaaway ay ayan.
Secret love. Ano yun ba? Than secret love. Ayun. Better than secret love. Rebuke is better than secret love. Diba? Kasi kapag, for example, may sinabi sa'yo na kapatiran sa labas, hindi yun siya totoong kaibigan kasi hindi kanya kinakausap. Dapat sa'yo niya sabihin. Diba? Hindi dapat sa ibang tao. Or kung may backstabber yung tawag doon eh, di ba? Mas mabuti pa nga na Sinasabi sa'yo na. pagsabihan ka ng kapatiran na ganito mali, nakakasakit, masakit yun kasi pagsasabihan ka ng mga mali mo eh. Pero, sinasabihan ka ng kapatiran para mapaayos, di ba? Hindi pa naman para mapahiya ka, di ba? So, yung sinasabi na yun, rebuke is better than secret love, di ba? Nagsasabi ka nga mahal mo ako, di ba? Friend kita, pero sa labas naman may sinasabi ka naman against sa akin. Mas mabuti nang magkausap tayo ng face to face na kahit sabihan mo ako ng mali or sabihan mo ako hindi masakit or nakakasakit man. At least totoo yung sinasabi mo ba? Na gano'n. Yun lang yung para sa akin. Yun, huwag tayong pa-deceive. So, yun po. Dapat mag-circle tayo, di ba? Okay lang yan, mag-circle na tayo. Hanggang alas 2 pa naman tayo dito eh. Kaya, don't worry. Bago tayo mag-umpisa formally sa ating sharing, magpakilala po muna tayo sa ating kapatid, di ba? Ay, siya na lang pala yung magpapakilala. Basta tayo magkakilala. Hindi, kasi yung iba siguro kilala yung kapatid yung si Shin, si Miss Irisawa. Oo, kilala mo na ako ah. Hindi, ano lang. Hindi, pahawak lang. Oh. Dito ako, any learning na naman or sabihin or may Isang araw ka mag-share eh. within the past Si weeks, hawak mo. na mas maganda na relatable or nakaka-relate. Ako na lang. Ito pa isa oh. Ito na sa akin oh. Ito. Brother Johnny, bigyan mo lang kayo yung isa para Hindi. Yun naman sharing ko yun, no? Yung magdaang ano sa... Bali, ano din naman related rin doon sa naipanalo. Ah! Si Masen. Ako nga po pala si... ako si Tom Arceo. Isa sa kapatiran dito. Yung isa-share ko lang ngayong ano ba? Yung... Kasi... Sa amin kasi yung sa sweldo ba na binibigay sa amin na advance yung tawag dito ang tawag din yung payslip. Nakita ko, sabi ko parang sobra yung bang ano yung sabi ko parang sobra, inwenta ko sobra nga yung sabi ko yun, di ba? Ayos, Ayos, sabi ko, sobra. Hindi, ganito nga. Isa-share ko sa akin. Sabi ko, papadala ko, savings ko na to. Sabi ko, mali. Babalik ko na lang. Kasi hindi ko pa masasweldo yun eh. Binigay sa amin, Miyerkules. Ang sweldo namin, Biyernes. Sabi ko, wala na kung ano. Magtatalo ba yung ano, parang may demonyo na sabi ko, ang sobra, 3 lapad, hindi naman kalakihan, pero malaki sa atin yun, 3 lapad eh. Parang bang gano'n, sabi ko eh, ayun dapat kong gawin. Ganito, ito na, Biyernes na, sabi ko eh. Mag-decide ako na. Biglang nag-ano si Pastora, doon sa ating group, yung save ko ba yun? Inano ko, in-screenshot ko talaga siya. In-screenshot ko siya. In-screenshot ko siya. Sabi doon sa ano ni Pastora, kaya ano ko lang, share nga to, di ba? Ito, sabi niya, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama.
Makinig ang may pandinig, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang anghel at ihihiwalay ang masasama, ang matutuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Sabi ko, may ihahagis pala ako. Sabi ko, tatlong lapad. Mami, kausap ko yung asawa ko. Sabi ko, yung ano, may ganitong, sabi ko, withdrawin ko yung pera bukas. Pero ibabalik ko kung talagang ano, sabi ko. Ngayon, nung check ko nung aking ano, eksakto, hindi pa sobra. Siguro dun lang sa ano. Oh, pero yung ano, siyempre, para bang oo, sabi ko, talagang ano siguro na tinutukso niya ako dun. Hindi pa man dumarating sa akin yung ano, pumasok na agad yung demonyo na parang kumbaga sige sa'yo na yan, wala namang ano eh. Di yun nga, na anong nangyari, sabi ko, salamat naman dahil, pero talagang i-share ko to, talagang ibabalik ko kung ano, yung ano, ibig sabihin na ipanalo ko pa rin yung ano, dahil in-screenshot ko talaga siya na, in-screenshot ko talaga na sabi ko, mami, ito, isinare ko doon sa asawa ko na ito yung ano na, sabi niya, oo nga, biruin mo, ihihiwalay yung ano, tapos itatapon mo. Sa, ibig sabihin, yung ano, na yung topic natin na ipanalo ko ba? Na ipanalo ko yung, naging test sa akin na sabi ko, ibig sabihin, nasa akin talaga din yung ano, may Holy Spirit na nag-guide sa akin na, ayun. Tapos ito nga, yun nga, itong linggong ito kasi talaga, isugashi kami. Yun na nga yung inaano ko sa inyo kanina na talagang may pasok. Hindi pwedeng ano na nag-uupa ako nung ano sabi ko sige po papasok ako. Pero binagabag niya ako nung gabi. Sabi niya na para bang ah ano, oo. Yung sabi niya, yung bang hindi mo naman kaya yaman yan. Sabi, ah, sabi ko, hindi ko napapasukan. Sabi ko, hindi ko papasukan to. Ibibigay ko yung harap sa kanya. Yung kaya ako nandito ngayon. Amen.
Ako na. Yan ako naman, mga kapatid. Hindi, ano na kasi hindi ako nakapag-share ng devotion. Yung tumatak sa akin doon sa ano natin yung topic. Kasi yung 58 ba? Yung kaya nga ang mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. No? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So na-relate ko dito yung ano, nabanggit ni Bro Tony din tanong. Kaya sabi ko, ay share ko na lang din. Yung sa Mateo 10:22, yan. Mateo 10:22, no? Ayun. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Parang nagrema lang sa akin dito mga kapatid kasi yung ano, diba bilang ano, tumanggap na kay Lord. Kumbaga nandiyan na tayo, kumbaga, hindi naman siguro halfway through parang gano'n. Siyempre, dahan-dahan tayong ano yun, dahan-dahan tayo na ano yan. Kumbaga, mapapalapit ka din yung dahan-dahan tayo mababago dahil sa kanya, di ba? Parang gano'n. Siyempre kung isipin niyo kung yung pagpapagal natin dito, ito yung mga sakripisyo natin na mapasama tayo sa kay Lord, di ba? But wag na tayo kumbaga yung siyempre nasa mundo pa rin tayo habang ano tayo, di ba, naglilingkod sa kanya. Para napaka ano naman, para masasayang yung isipin niyo masasayang yung mga pagpapagal natin kung pahihila lang tayo sa mga simpleng pagsubok sa buhay, simpleng problema, parang ganun, di ba? Parang konting problema lang, sabihin natin may problema tayo sa financial, physical, mga ganon, di ba? Andiyan yan eh. Sino ba tatawagan natin, di ba? Iisa lang naman, di ba? Tawagan nila yung pangalan ni Jesus, di ba? Makawala yan. Tandaan niyo mawawala. Kasi ano, may share lang ako. No? Ewan ko kung, pero ano sa akin yan eh. Nangyari sa sinare ko kay Eli nung ano yun. Yung naliligo ko. Sobrang lamig nun. Talagang ano, mahina yung talagang katawan ko talagang ano. Bagsak na bagsak yung katawan ko. Parang hindi ko kaya pumasok talaga. Pero kailangan pumasok kasi sabi ko, December yan eh. Kasi January, pag may absent ako, minus yun, sanggapad, ganun. Siyempre, less na naman. Less ang pambayad ng utang, parang ganun. Eh, yung December ng time na yon eh, sobrang ano talaga, sabi ko, kailangan perfect yung attendance ko kasi may allowance naman yun, plus, parang ganun. Eh, sabi ko, ang sakit ng katawan ko, lamig-lamig, ganun. Tapos ang dami talagang nagpapagulo ng sitio, parang alam mo yung maraming demonyo, na pumasok Brad, malamig, uy, okay lang yan, isang absent lang yan, parang ganun. Eh, wala na akong leave, wala akong paid leave, sabi ko, hindi papasok ko kaya. Alam mo yung ginawa ko shower, ginawa ko, tinapat ko na yung heater, pero ang lamig pa rin. Sabi ko, hindi ko na makontrol. Sabi ko, hindi ko na makontrol yung isip ko. Sabi ko, talagang ano ko, talagang para akong baliw na in Jesus name. Sabi, kinausap mo, kung sino mga espiritong masamang espiritu na sa bahay, na shower na nagpapagulo sa isip mo, tumaligis ba? Eh, maya-maya ba, segundo lang, uminit. Sabi sa inyo, uminit yung pakiram ko na parang na-relax sa isip ko. Tapos, syempre, may tinubig, mainit. Iba yung pakiramdam na init na talagang, ano yung isipin mo, kumalma bigla. Kasi yun, katawan mo parang ano ba, tumugma dun sa, yung sakit-sakit ba ng katawan na, parang ano ba, naayos ng konti, parang gano'n. Yung sinasabi ko dito na, kung ano man yung mga ano natin sa buhay, yung mga pagsubok natin sa buhay, wag tayong ano, babaliktad ba sa buhay. Wag natin ano, yung babalik tayo doon sa dating nakagawa natin ng mga kasalanan. Nandun na tayo bilang nakilala kay Lord. Ano, itodo na natin kumbaga, todo na natin, 'di ba? Ano ba, share yung gospel, 'di ba? Na mas mapalapit sa Panginoon. Tsaka dahan-dahan at talikuran yung mga kasalanan natin. Iwanan natin yung mga kasalanan. Kasi siya lang yung magpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Kasalanan natin. So, yun lang po mga kapatid. Salamat sa Lord. Ladies first. Bigay mo nga buko yan. Oh my gosh. Sorry. May notes po ako kasi akala ko ako mag-open. So, isi-share ko na lang po kung ano yung napag-aralan ko din. So, kaya yung topic po natin, di ba? May nanalo na. So, sabihin niyo sa katabi niyo, panalo ka na. Panalo ka na. Panalo ka, yes. Panalo na tayo. So, ang parang nagrema po sa akin is, siyempre, naisip ko din yung
noon na wala pa tayo kay Lord. Para sa atin ang parang definition ng panalo? Ba, si Brother Tom, ano po? So, nung wala pa po kayo sa Lord, ano po para sa inyo ang parang ganon. Kasi para po sa akin, ba, panalo sa loto. Ganon. Kung success in life, yung naunahan kong mag-abroad yung mayabang ko na kapitbahay. Ganon, di ba? Yung hindi tumulong sa akin na pinsan ko, parang ganon, di ba? Kayo po ba? Ganon. Kayo po ba? Yung mga pagsubok na hindi siya nawala dun sa Thank you, sis. So, Nanalo ka na. Hindi, tinatanong mo lagi sa Ay, tanong niyo pala. kaya ganun nga po yung sinabi ni Sis Nora, salamat. Ngayon na, nasa Lord na tayo, ang tagumpay na sa buhay is hindi na temporary. Ano na siya? Heavenly and eternal. Panghabang buhay na siya. Po, napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan, kaya wala na. Endgame na, di ba? Yun na yun. Yun na yun. Panalo na talaga yun. Yes. Kaya nga po sabi ni Pastora, yung victory po na galing kay Kristo is, yun nga, blessed hope. May pag-asa talaga yun. Meron siyang binibigay na contentment sa buhay natin. Siyempre, positive mindset na yung victory po kasi na galing kay Lord, kahit hindi naman natatapos yung problema natin dito sa earth, dito sa lupa. Pero dahil may victory na tayo, meron tayong positive mindset na malakas tayo sa Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa 2 Corinthians 12:9-10, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako magiging malakas. Yan lang po, to God be. When I am weak, I am strong, yun. Si Brother Loy. Pinahawak lang po to. Hindi, sige ako na. Hindi, sa akin naman, Nanalo ka. Talo ka siguro, no? sa akin naman, 'di ba sabi nga kanina sa opening prayer, lahat tayo, Kristiyano ka man o hindi, lahat tayo may sari-sariling laban natin, 'di ba? May laban na hanggang ngayon nakikipaglaban pa at meron laban na napagtagumpayan na natin, 'di ba? Nandiyan yung ano, yung bago ka pa lang pumunta rito, nandiyan na yung tukso na marami nangahadlang, 'di ba? Meron nakaplano na sige pupunta ako na tayo. Pero napakabuti pa rin ng Lord na yung pinili mong pumunta rito, yung pinili mong makiisa at makinig ng mga salita niya, dun pa lang panalo ka na. May sakit ka man, masama man yung pakiramdam mo nung pumunta ka rito, napahintulot ka man sa karamdaman, yung pinili mo na, Lord, pupunta ako, Lord, makikinig ako, Lord, mag-aaral ako. Dun pa lang, pinanalo ka na ng Panginoon. Victory na tayo doon, 'di ba? Sabi nga, yung sinasabi na ano, dito sa verse 36, na hangal hindi nabubuhay ang mga itinanim hangga't hindi iyon namamatay at ang itinatanim ay hindi halamang malaki na kundi biti tulad ng mga butil ng trigo o ibang binhi, 'di ba?
nung hindi pa tayo yung sinasabi na pagkamatay, ang spirit yung wala sa atin, eh. Patay yung spirit natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Lord. Kasi lahat ng kasamaan, lahat ng ano, walang kasing tumutulong sa atin. Yung tumanggap tayo, na-baptize tayo, do'n sa Acts 2:13 na nagsisi tayo, na nagpa-baptize tayo at mare-receive natin yung Holy Spirit. Yung pagtanggap natin na nabautismuhan tayo, yun yung binuhay ng Lord. Kaya nga 'di ba na-born again tayo. Yun yung binuhay ng Lord sa atin, yung espiritu natin na patay. Yun yung kaya nga binuhay niya tayo. Ngayon nung nasa atin na yung na binuhay na tayo ng Lord, na tinanggap na natin yung Holy Spirit, hindi naman sa isang sabi ko nga nung last devotion, hindi naman isang click yan na isang malagukan ng halaman. Magsisimula yan sa butil na unti-unting babaguhin ng Lord, unti-unting patutubuin ng Lord na na hindi yung pagsabing pagtanggap ng ganan na ito ka na, malaki ka na, malago ka na. Hindi. Unti-unti tayong binabago ng Lord. Unti-unti niyang ipapaisip sa atin na malalaman natin na kung ano yung tama sa mali na hindi kung alin yung dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin, di ba mga kapatid? Kasi alam naman natin nung wala pa tayo sa Lord, lahat ng kasamaan alam natin, eh, kasi namumuhay tayo sa world, eh. Yun yung itong world na 'to, ito yung dito naghahari ang demonyo, eh, 'di ba? Kaya nga nung tinanggap natin ang Lord, nagpabautismo tayo, natanggap natin yung gift of the Holy Spirit, yan yung tutulong sa atin para magbago tayo, para mas maunawaan natin na kung ano ba yung gospel, kung ano ba yung salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi pa natin naiintindihan hanggang sa ngayon, nandun pa rin yung laging ano tayo, eh, maaano ng kaaway, lagi tayong i-a-attempt. Kahit pa sabihin natin na, "Ay sige, wag ka ng pumunta diyan kasi ano." Pero kung yung Holy Spirit na laging nasa atin, lagi nating isip at sinasabuhay yung mga salita ng Panginoon. Wala kahit kahit temptation ka i-tempt ka ng demonyo na kaaway, 'pag alam mo sa sarili mo, alam mo sa puso mo na alam mo kung paano tumawag sa Panginoon, na binigyan ka ng Lord ng karapatan na tawagin siyang Ama, ano, eh, mapapagtagumpayan mo yon, 'di ba? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na manghihina tayo, na susubukin tayo. Kasi ako, ito na naman, meron na namang pagsubok na ano, pero hindi niyo mahahalata sa'kin 'no, 'di ba? Kasi nung nalaman ko yon na sabi ko, "Lord, parang papahintulot mo na naman ako, Talagang hindi ako nakakalimot tumawag. Hindi ako nakakalimot na talagang ipasa Diyos lang lahat. Kasi may tiwala ako sa kanya, eh. Alam ko ang Panginoon ang nagbigay ng pinahintulot ng Panginoon na ibigay ito kasi alam ng Lord kung ano yung puso ko. Kasi ngayon, yung asawa ko naman ngayon ang sinusubok niya. Kasi parang as in ang bilis. Kasi nagkaroon yung asawa ko ng ano, nagkaroon siya ng bukol dito. As in medyo malaki na siya talaga. Ngayon, akala ng ano, kasi parang nung una daw maliit pa niyan siya, pero hindi nga niya nakuwento sa'kin, eh, na meron siyang maliit na kapayata dito. Ngayon, yung maliit na yun parang nawala, tapos nitong bigla siyang nagkasakit, nitong nakaraang linggo, 1 linggo lang siya nagkasakit, biglang gaganto agad. As in, sabi ko, "Ba't hindi mo napansin 'yan? Hindi mo man lang nalaman?" 'Di siyempre kung gano'n siya kalaki agad, 'di ba dapat maano mo? Eh, siyempre malabo ang mata niya, hindi siya nakakapagsalamin. Hindi niya nakikita na ano, as in parang ngayon ang laki talaga, ngayon nandito talagang halata mo. Ngayon in-ultrasound siya, ultrasound, parang ang findings ng doktor, wala pa naman siyang final na ano, pero ang findings ng doktor base dun sa ultrasound, parang cyst siya, cyst.
sis na tinubuhan siya sis. Hindi siya goiter daw eh. Hindi pa. Pero marami pang test na gagawin. Ngayon, sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, ako, kasi minsan, siyempre, talagang, hindi naman asawa ko yung sinusubok doon eh, ako eh. Kasi, kahit anong, sabi ko sa asawa ko, lagi ko siya pinipilit, sabi ko, sige, magsimba ka. Eh, siyempre, medyo maano yon. Minsan hindi pa rin talaga sumusunod, napapahintulot talaga. Pero yung, ang test nga nasa akin, kung gaano ko siya, haba ang pasensya ko sa kanya, di ba? Nire-review ko siya, sabi ko, sino bang nagpo-provide ng lahat ng ano? Sabi ko, lahat na nga ako. Sabi ko, kung hindi tayo susunod sa Panginoon, paano na tayo, di ba? Ngayon, hindi lang siya nagsimba, siguro mga ilang ano, kasi talagang hinahamon din siya talaga ng kaaway. Ito ultimo kung kailan linggo na saka siya nagkakasakit, hindi siya makaka-attend ng gawain. Ngayon, sabi ko, siguro, palo yan sa'yo ng Lord. Sabi ko, as in, isang ganun lang. Dapat, nung naramdaman mo lumalaki yan, alam mo yan eh. Di ba? Mapapacheck mo agad. Eh ngayon, biglang ang laki agad dito. Sabi ko, follow lang yun sa'yo kasi pasaway ka eh, hindi ka sumusunod eh. Sabi ko, nung pinipilit kitang magsimba, laging sinasabi mo sa akin, huwag kitang pilitin, hayaan kang maramdaman. Eh nung hindi kita na pinilit, parang reverse psychology ko, parang natuwa ka pa, parang hindi ka na talaga, kung hindi kita uli pipilitin. Parang sabi ko yan, follow yan sa'yo. Sabi ko, kung yan sa'yo, hindi yan ipapahintulot agad ng ganyan agad. Pero mabuti pa rin ang Lord kasi sa ganong sitwasyon na kahit na ang laki na, ang tingin naman ng doktor sa kanya, kasi fluid pa lang yung nakalagay, hindi pa siya talaga yung matigas na laman. As in, siguro kung, di ba parang, tawag dito, kung biglang laki agad na matigas na laman, baka, as in sa kanya, di ba? As in, parang liquid pa siya. Parang kukuha siya ng sample dito para kailangan siyang operahin, di ba? Sabi ko, mabuti pa rin ang Lord kasi sa ganong pagkakataon na napahintulot sa ganon, at least maagang magagamot. Sabi ko, sa halip na magmukmuk ako, sa halip na questioning ko ang Lord, bakit sa kabila ng pagsunod ko sa iyo, sa kabila ng pagpapagag ko sa iyo, sa kabila ng gusto kong makasunod sa iyo, patuloy, ganito pa yung inaano. Pero sa halip na gano'n ang gawin ko, pinagpasalamat ko, Lord, salamat pa rin sa Lord kasi yan pa lang, ngayon pa lang nati-raise na agad na ano. Pero alam ko, Lord, na pinahintulot mo to, alam ko na mapapagtagumpayan namin itong mag-asawa. Kaya sabi ko sa asawa ko, yan, follow na yan sa'yo. Ngayon, kita mo, sabi mo, masama na naman pakiramdam mo ngayon linggo. Pero sabi ko, kahit masama ang pakiramdam mo, yung pinili mong gano'n yun, pinili mong pumunta ngayon sa church. Sabi ko, yan, pagagalingin ka na ng Lord yan. Kasi minsan, lagi ko nire-rebuke din yung asawa ko eh. Kasi sabi nga, di ba, napakapangyarihan ng isip natin. Kung ano nasa isip natin, yun yung nangyayari sa katawan natin eh. Na pagka yung masakit pa lang ulo sa kanya lagnat na. Parang pag makasama ka ba, ang chat na sa akin, lagnat. Sabi ko, sige, chat sa akin na may lagnat. Ganun. Sabi ko, sige, i-claim mo na. Sabi ko nga, ginawa ko rin yung sinabi sa akin ni nanay pag nire-rebuke niya ako eh. Sinabi niya sa akin, nagagawan ako ng certificate na ito, na may high blood ka, ganyan. O, kasi kinilim mo na eh. Ngayon, ganyan yung ginasabi ko sa asawa ko. Sabi ko, sige, papagawan kita ng certificate na i-claim mo na yung yung bukol mo dito. I-claim mo na yung kaya ka nilalagnat agad eh. Pero salamat sa Lord kasi kahit gano'n ang hindi siya nagagalit sa akin. Kasi kahit papaano sumusunod naman, medyo may matigas lang talaga din ang ulo. Kasi pero at the end of the day, sumusunod pa rin naman na salamat pa rin sa Lord sa pagkakataon na gano'n na kahit minsan sinusubok tayo talaga, hindi tayo bibitaw. Yun nga sabi nga ni brother, yun sa huli diyan. Huwag tayo matinag sa magpakatatag tayo. At yung sabi nga ni bro kanina na makatiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Salamat sa Lord. Winner ka!
Di ba may gusto kang sabihin? Wala namang Para sa akin po, ako po si Sam. Taga Kodomatsu. Ah, ang tagumpay ko po ay yung marami mang pagsubok na dumating sa akin, sa pamilya man o sa trabaho, at proud akong natagumpayan ko yon ngayong 2025. At saka palaging nare-remind sa akin yung verse lalo na sa Exodus 14:14 na keep calm, the Lord will fight for you. Yan talaga. At saka para sa akin ay always tayong mag-thankful sa Kanya kahit maliit man o malaki na blessing na dumating sa ating buhay, always tayong salamat at saka always natin siyang tawagin sa Kanya pangalan dahil ang Panginoon ay seloso eh. At saka yun lang. Maraming salamat. Kinuwi na daw. Ay, naman siya naghihintay. Walang hintahan ako. Wala. Walang mic eh. Wala daw mic. Saan ba yung isang mic? Saan isang mic? Ako naman, gusto ko muna magpasalamat sa kay Bro Tony. Lagi akong ni-invite yan eh. Minsan hindi ko siya minsan natatanggihan ko siya kasi meron din kasi kung natatanguan. Kaya natatanggihan ko siya minsan. Tapos kagabi, in-invite niya ako pumunta dito. Ayun, salamat. Ang may ko lang yung papagpasalamat ko lang yung parang ngayon ko lang na perfect yung yung pag-abroad. Sabi kong nakaipon ako. yun lang. Yun yung Kasi yung una ko pong abroad, medyo hindi okay kasi mahilig akong uminom ng alak noon eh. Alak, sigarilyo, tapos mahilig akong magbar, lumabas, yung mag-umisi. Mahilig ako noon dahil marami kong kaibigan noon. Tapos mahilig akong uminom ng alak noon. Tapos sigarilyo. Medyo hindi maganda kasi yung buong 3 taon ko, wala akong naipon talaga, yung isang buwang sahod lang po ba, yung naiuwi kong pera. Nabili kong gold, yun lang. The rest, wala talaga. Tapos sabi ko, dati kasi maano ko sa taas lagi eh. Lagi akong tumatawag. Kaya ako nakapag-abroad kasi palasimba ako nung time na yun. Kahit umalis ako pagka INC kasi wala ako dun, wala yung puso ko ba dun sa INC. Wala. Pero yung buong family namin, INC lahat. Tapos, ako lang yung parang naiba talaga, parang hindi ata ako para dito. Parang nagiging mas makasalanan po ba ako? Sabi ko parang hindi ako okay dito. Babalik na lang ako sa Catholic. Kasi yun yung ko talaga. Tapos, ayun, marami kong nakasama na mga katrabaho na medyo hindi rin okay. Siguro dahil nakikisama rin ako. Tapos na-influensyahan ako ng paglabas-labas. Pag umisi, doon naubos talaga ako. Ubos talaga, nagbabayad ako ng salo. Kasi yung may-ari nun, pwede kang umutang po ba yung kahit wala kang pera. Mag-ano ka lang doon yung per oras. Oo. Kaya nagbabayad ako monthly po. Nasa 10 lapad, ganyan. Totoo po yun. So, umise. Pag sahod ko, nandun na yung, tawag doon? Mamita ba yun yung pinaka Mama sa pupunta na rin na po sa punato namin. Siyempre, sahod namin. Pagbaba ko ng bus,
magbibilangan na kami ng 10, minsan 8, ganyan, 7. Siguro ano, wala kasi kung iniintindi dahil ang iniintindi ko lang yung sarili ko. Dahil yung pamilya ko, dahil okay naman po eh. Parang ang sabi lang sa akin nung magulang ko, kahit yung sarili mo na lang yung buhayin mo. Kasi nahihiya din po ako dahil nakakaano din na binubuhay lang ako ng pamilya ko. Parang ganun po ba? Tapos, ayun, yung ngayong pangalawang itong pagbalik ko, na-feel ko na na tinupad ng taas yung ko. Tinupad ni Lord yung hiling, yung nakako sana kung mabigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon, kahit isa lang, kung makaka-abroad ako, itatama ko yung dating kasi ang dati po kasi sa SM ako, SM Pampanga. SM Robinson, SM tapos Robinson. Palipat-lipat lang po ako. Sa restaurant yung dati kong trabaho. Tapos sa SM Clark, tapos Marriott Hotel. Yun yung mga napasukan kong trabaho. Tapos nung nabigyan ako ng chance na makabalik ulit, sabi ko, ayoko na talaga. Kaya nung napunta ako din sa doon po sa lugar namin diyan sa taas. Kasi doon malayo, liblib eh. Kaya nga po pagka sabi nung pamilya ko, nasaan ka ba? Andito ka ako sa probinsya eh. Tapos mag-picture ka. Hindi ko naman po kasi ma-picturean kasi yung pag binuksan mo yung bintana ron, puro kakahuyan tapos tubig na yung likod. Di sabi ko na lang, hindi, nandito kami kasi maraming puno. Hindi ko kung gusto nila makakita ng kung kala nila medyo nasa city. Inaano ko na lang yung parents ko. Nakako medyo kasi dito kami nakatira malapit sa gawaan. Tapos, kasi yun, nung nabigyan niya na ako ng chance, ayun, inumpisahan ko ng itama yung mga ginagawa ko. Tapos kasi dati, yun nga po, mahilig ako talagang lumabas. Ayun ngayon po, hindi na talaga. Pag na lang, hindi na talaga ako uminom. At, tapos yun, yung sa amo ko, dating ayaw ako nung amo ko eh, kasi parang daw ako, parang sanggano, parang siga-siga, parang ganun, parang naano sila sa akin. Tapos nung nito pong nung nag-file po kasi ko ng resignation, nung magre-resign na sana ako kasi kinukuha ako ng ate ko sa New Zealand. Hindi nila tinanggap yung ko. Kaya napaisip ko, parang dati hindi ako importante, parang wala lang. Ngayon parang sila na yung nag-aano sa akin. Pero down to pa rin naman ako. Hindi ko inaano na hindi ako nagmamalaki. Kaya sabi ko, nagpasalamat ako sa taas na pagpasalamat ko na lang yung mga nangyayari sa akin. Yun. Tapos ayun, kay Bro Tony. Sa yung mga taong community doon na nakatira sa building, kay Bro, ayun, si Bro kasi ang madalas kong nakakakwentuhan. Kaya naisip ko, mapapabuti ko sa mga ganito, sabi ko. Kaya, ayun, nababanggit ko naman po sa kanya na, Bro, ako pasensya na kung may time talaga pong hindi, kasi pag inaya kami nung namin na, may tayo. Tapos masasabay sa kanya. Ay, matataon kaya ako, bro, may ganito. Kahapon, in-invite niya ako. Diretso yung sagot ko sa kanya. Sige, pupunta tayo. Wala akong gagawin. Tuloy tayo. Kaya yun lang po. Panalo na. At salamat kay Gatom. At lagi yung nakakakwento. Yun lang po masasabi ko. At salamat sa inyo.
Dalawa na kasi nasa sa'yo. Panalo ko ngayon kaya hindi ako pwede magsalita. Kukunin yan sa'yo. Ngayong nasagad na ako, panalo na ako. Ayan. Amen. Panalo talaga. Next time na lang siguro. Hindi natin alam, baka wala na next time. Ako sa bagay, no? Kinubahan ako dun, ha? Nakarelate ako sa kanya. Ganyan din ako. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Wala pa rin ipon. Siguro, bisyo. Kung sa bisyo, ganun din ako. Ba't dalawa kasi? Dati rin akong manginginom at sigarilyo. Lalo na nung kabataan ko pa, mas malala pa kasi alam mo na, yung mga college days ba, mas malala pa doon yung mga ginagawa mong, yun yung mga masasamang kasama. Nakuha ka ba? Nai-influensyahan ka. Then, ngayon medyo success na rin kasi nawawala na yun. Unti-unti. Tapos, wala pa! Hindi pa tapos! Diba naman? Siyempre, may mga inom-inuman ba? Dun sa Pato. Sumasama din ako. Pero, tinagayan din. Tumatagay. Himala, hindi ko naubos. Sa ngayon. Sa ngayon. Umiinom pa rin. Oh. Bali, unti-unti naman. Kaya medyo kon pa yun. Himala na yun para sa akin eh. Bali, parang kon lang, panggap ba? Papanggap na siyempre nalalasahan. Pero himala talaga. Dami nilang at sa nahiya sila talagang lagyan. Kasi walang bawas eh. Kaya hindi nila madagdagan. Hindi, pagka natapos na, ayun, tinapon ko po sa yung buti-buti. Yung sarili kong buti. Hindi, wine glass. Kasi nihonsyo yun eh. Then, siyempre, hindi ka naman makatanggi. Kaya sige, lagyan. Pero sinabi ko naman na hindi na ako mag-inom. Pero may mga makukulit talaga na nilalagyan. O sige, lagyan nyo dyan. Maligas kayo. Parang ganun ba? Pagkampay. Sabi ko, kampay ako, baso ng coke. Sabi ko, alat ng coke. Pero coke ang iniinom ko eh. Tapos walang bawas. Panggap lang ba? Wala, konti lang talaga ng bawas. Hindi ko sinabing hindi ako na, hindi lang. Pero unti-unti bang ang galing ko nun. Tapos, parang kakaiba na talaga. Dati na akong ganyan eh. Wala namang nagbago. Wala naman. Ubus ang pera. Sigarilyo dati, parang araw-araw, sigarilyo. At dito sa Japan, nadala ko kayo. Bago to kami naging kami. Siguro, bigay din ni Lord to sa akin. Kasi siya talaga nagkuhan. Kaya naipanalo mo ako. Uwi na ako eh. Sige, share mo na. Salamat.
Sabi ko sa kanya na, aaminin ko na hindi ako nag-exam kasi nga, 'di ba? Parang ang bigat din sa loob ko na magsinungaling eh. Kasi that time po kasi wala talaga akong confident na i-take yung exam na yun. Wala kasi akong talagang review. Si Loloy, alam niya na hindi siya nag-exam. Kasi sabi ko, hindi po siya nag-exam ako. Di, nung time na yun, nagsinungaling na naman ako na parang sabi ko, hindi po nag-exam talaga ako. Sabi ko. Sabi ko lang po na hindi ako nag-exam kasi ang alam po kasi nila iti-take ko N4, pero ang niregistered ko N3. Parang sabi ko, ang bigat na ng loob ko na nagpatong-patong na siya na ano. Tapos napaisip ako nung ano, sabi ko, sino kaya nagsabi kay nanay? Hindi, sabi ko, parang kinausap ko siya na, ba't ganun? Sabi ko, parang bakit pinangunahan nila yung ano ko, eh, alam din niya na mabigat yung ano na yun sa akin. Kasi nga, inaasahan po yun sa akin ng Japanese na ano, amo namin. Hindi ko alam kasi siguro mayroon siyang gustong ipagawa sa akin sa trabaho na parang gusto nila iasa sa akin, ganun. Parang sabi ko, ang bigat kasi, imbis ako yung magsabi, magsasorry kasi ako eh, inunahan na nila ako. Nadoble ulit yung pagsisinungaling ko na, hindi po, nag-take talaga ako. Sabi ko, tapos nung time na sinabi niya na, someone told me na, ganun nga. Sabi ko, parang ang gulo ng isip ko na. Ibig sabihin ko may nagsasabi sa kanya. Kasi yung totoo po, sa kay siya is, hindi nila alam na kami. Which is, bawal siya na malaman nila na kami. Parang, ang bigat lang po kasi sabi ko, kung may someone na nagsasabi sa kanya, hindi malabo na sabihin nila na kami, 'di ba? Mas mabigat 'yun, kumbaga 'pag nalaman nila, mas mabigat 'yun. Pauwi nila kaming dalawa eh. So sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ano po bang dapat kong gawin? Kasi iniisip ko, pag pareho kami umuwi, mabigat. Nung ano po, sabi ko, Lord, sabi ko, ano po kayang pwede kong gawin na yung magandang decision po, sabi ko. Thursday po yun ng gabi na parang, pero sa loob-loob ko, wala nang bigat. Na parang, siguro nung tumanggap ako kay Lord, kasi ako yung taong ano eh, madali ako mainis. Laging mabigat yung loob ko. Pero that time, nung nag-iisip ako, parang sabi ko, ang luwag ng loob ko. Kung ano man yung mangyari, kung ano man yung ibigay sa akin na decision ni Lord, parang bukal siya. Tapos sabi ko sa kanya, magre-resign na lang ako. Sabi ko. Siyempre siya ayaw din niya. Sabi ko talaga sa kanya. Kasi mas mahirap pag nahuli, pag nalaman nila, pati ikaw mapapawi. So, sabi ko, ako na lang. Maintindihan naman siguro ng family ko yun. Pero ngayon, di ko pa sila sabi kila mama. Ayaw kasi mag-alala ba sila. Tapos so Friday, sabi niya sa akin, sigurado ka na ba? Sabi ko, oo, sabi ko. Kasi parang ang gaan-gaan na ng loob ko eh, na parang sabi ko, trabaho nandiyan lang naman yun. Hindi ko masabi na makakahanap agad ako o nag-resign ako. Makakahanap ba ako o ano. Pero sabi ko, hindi naman ako pababayaan ni Lord. Tapos nung Friday, buha ako resignation. Nung ano po, parang tumawag sa akin yung nanay-nanayan ko na. Sinend niya na nga sa akin yung link ng exam ng SSW2. Pero sabi ko sa kanya, salamat po sa pagpapasa nitong link. Pero magre-resign na po ako. Kasi ano eh, kumbaga,
parang ang ano lang ba na parang may sumisira sa'yo. Yung naggagambate ka sa trabaho mo pero hindi mo alam may tao pala sumisira sa'yo. Ang bigat nun, na parang, bakit ganun? Parang gusto ka nilang i-down na parang ano ba, na hindi naman po sa pag-aano, ramdam ko po na may mga kasamaan po namin. Meron silang, lalo na sa akin, meron silang parang hindi gusto. Kasi yung amo ko, kasi kami po yung ano first intern ba na kinuha ng Kaysya. Na parang mas malapit sa amin yung amo namin. Ang ano po kasi, thinking ng iba, may special treatment sa amin. Which is wala naman. Ganun po yung pakiramdam na parang sabi ko, Tapos, ngayon maglilibang taon, limang taon. Parang sabi ko, pagod na ako sa kakaisip. Sabi ko, parang nakaka-stress na kasi hindi mo na kilala yung taong ano hindi mo na sila kilala kung ano yung kaya nilang gawin pa. Parang ganun ba sabi ko. Di yun, nung nag-pray ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako mag-isip. Sabi ko na, kung ano man po yung maging desisyon mo. Sabi ko, tatanggapin ko. Parang, nung time na po yun, yung bigat ng loob ko nawala. Hindi na po ako yung resignation ko, pinasa ko siya. Kinakausap ako ng amo. Sabi niya, bakit? Kailan mo to inisip? Sabi niya. Sabi ko, paggabi lang. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi niya, sawa ka na ba sa Kaysya na to? Hindi po, sabi ko. Sabi niya, may sa family issue ba? Sabi niya, hindi rin po. Actually, hindi naman alam ng magulang ko na, ng family ko na uwi ako Hindi ko pa nasasabi. Sabi niya, may nakaaway ka ba? Sabi ko, wala po. Kasi ayoko nang i-issue na meron akong siguro, may mga sama sila sa akin ng loob na parang gano'n. Ayoko nang sabi niya sa akin nung tinanggap niya yung resignation ko kasi uwi dito yung Japanese na nanay. Kakausapin daw nila ako. Tinanggap niya yung resignation ko pero sabi niya hindi pa siya final. Kakausapin pa daw nila ako. Tapos nung Friday nag-devotion, nung sinasabi ni pastor about sa yung sa mga work na na pag umuwi kayo ganito ganyan, manap kayo ng ibang trabaho, mahirapan kayo, 'di ba sabi niya. Doon umano na naman yung ko na umiiyak ako na sabi ko, ano ba talaga yung kailangan kong gawin? Pero sabi sa isip ko, siguro inano na lang din ni Lord na i-push mo na umuwi. Parang sa ko, loob-loob, uwi na lang ako. Sabi niya, sigurado ka na ba? Sabi niya. Sabi ko, oo. Ang ganda na. Ay, Sis Rin, tingin ko hindi yung gusto ni Lord na iparating sa'yo umuwi. Tingin ko kailangan mong mag-humble down na sabihin mo yung kasalanan mo. Napanood niyo ba yung movie ng War Room? Panoorin mo, Sis Rin. Makaka-relate ka dun sa movie na yon. Kasi tingin ko yun yung parang gustong iparating ng Lord sa iyo. Na kailangan mong hindi yun ang gusto ni Lord na pauwiin ka. Mag-humble down ka na mag-sorry ka na nagsinungaling ka. Tapos yung miracle at grace ng Lord, mararamdaman mo yon. Tingnan mo ang magiging result doon sa gagawin mong ganun. Panoorin mo yung movie ng War Room. Ganun na ganun yung story nun sa, di ba, Sis Nora? Ganun na ganun. Magkakaroon ka ng lighted. Sa tingin ko hindi yun ng sagot na umuwi ka. Meron lang yung, oo, meron Ayun yung kami nagtatalo. Oo. Si nanay, tignan mo, malalighten ka. Yun yung, parang yun ang nakikita ko, hindi yung pauwiin siya. Meron lang pinapagawa ang Lord sa kanya. Kasi, sa tingin ko dahil senpai sila, hindi sila pauwi ng hapon Kailangan sila ng hapon. Parang ganun. Yun lang, Sis Rim, ma-advise ko lang. Ganun. Kasi matutuwa pa
matutuwa pa ang isang tao pag naging honest eh. Kasi alam ng tao na ano eh, nagkakamali talaga tayo. Na ganito. Oo. Napalaya ka. Ayun, it will set you free. Oo. Oo. Sa tingin ko. Oo. Tama. Yun yung naano ko. Closing na tayo. Ay, magko-closing na. 10 minutes, magsasarado na ang comical. Ayun, ayun. Yun lang. Salamat kasi nasabi yung ganung may ganun pala, hindi ko alam yung mga ganun. O at least mayroon tayong mga idea na may pinagdadaan yung kapatid. May pinagdadaan. May advice tayo or Tama natin sa prayer. Tama natin sa prayer. At mas better, di ba kasi pupunta sila pastora sa gawain. At maganda yun. 25, 26. Yung 25 Sabado, kahit buong gabi pa tayo mag-usap no. Oh. Closing prayer, sino po mag-closing? Brother Russell pala. Uy! Lakas. 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 Yes, manalangin pa tayo mga kapatid. Yes, Lord. Kaya ko. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po sa araw to, Lord. Sa panabagong aral, Lord, na natutunan namin, Panginoon. Sa panabagong mga salita binigay niyo sa amin, binahagi, Panginoon. Alam namin magagamit namin sa panghabang buhay, Panginoon. Muli po, Panginoon, humingi po kami ng gabay, Panginoon, sa araw-araw sa aming laban dito sa mundo, Panginoon ko. Alam mo, maraming kasalanan, Panginoon, na pilit sa amin pumapasok sa isipan namin, sa aming pagkatao, Panginoon. Gabayan niyo, bigyan niyo ng kalakasan, Panginoon, ilayo sa mga ito, Panginoon. Tuloyan po namin kailang pampapurihan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, kung ano mong pinagdadaan ng mga kapatiran ngayon, Panginoon. Alam ko nakikita niyo nasa puso namin, Panginoon. Alam ko namin sa pangalan niya lang po ang lunas, Panginoon ko. Sa ilan po ang lunas, Panginoon. Sinabi niyo sa Jeremiah 33, Panginoon ko, na sasagutin niyo po ang lahat, Panginoon, ng aming hihiling, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw, Panginoon. Gabayan niyo po rin po ang mga kapatiran, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon ko. Mauuwi, Panginoon, sa kanya-kanyang tahanan, ihatid niyo po ng ligtas, Panginoon. At maraming salamat din po sa mga bisita namin, Panginoon, at sa mga oras nilang binigay sa inyo, Panginoon, para makinig sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa ginamit niyong magpahayag ng inyong salita, Panginoon, sa aming kapatid na si Elisa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan po sa araw-araw, sa mga biyaya, Panginoon. Muli po sa paghihiwalay, Panginoon, at sa pagbabalik namin, Panginoon, sa mga trabaho namin, Panginoon. Bigyan niyo ng kalakasan at kalusugan namin, Panginoon ko. Ang mga trabaho, Panginoon ko, patatagin niyo po, Panginoon, dahil ito lang po pinanggagaling na aming pamumuhay habang nandito sa mundo, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Lahat ng pasasalamat, Panginoon, at lahat ng kapurihan sa nag-iisa niyo lang pangalan, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. 1, 2, 3.